eto na po ang pinaka-inaabangan natin. Kagaya po ng aming pinangako sa inyo. And sa atin pong mga kapwa Bacoorreño, sa lahat ng nanonood ngayon, eto na po, ngayong araw na ito, ora mismo, ang pinakahihintay nating lahat, ang bagong segment dito po sa Bacoor TV channel. Ito ang What's Cap? Gaya po ng aming nabanggit mga kapwa ko Bacoorreño, kagaya rin po ng ipinangako namin sa inyo sa pinakaunang guesting natin ngayong araw na ito. Hashtag Kirat pero hindi korap. Tuloy-tuloy ang kirat na serbisyo, karangalang maglingkod sa inyo. Let us all welcome Kapitan Emmanuel Kirat Trinidad ng Barangay Talabatri. Magandang buhay po sa inyo. Magandang buhay po, Kap. At kamusta na po kayo ngayon as of now dito po sa atin? At syempre, sabi nga nila, ito po ang pinaka-first launch ng What's Cap. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Ayan, syempre, may halong kaba ang aking nararamdaman. Pero sa ngayon, talaga namang isang pribilyo para sa akin ang maimbitahan dito sa What's Cap. Isa rin pong malaking pribilehiyo sa amin, Kap, na kami po ay makapanayam ninyo dito po sa What's Cap dahil nakikita po natin na talagang may progreso sa ating mga kapwa kabarangay at syempre po, dapat malaman to ng buong lungsod ng Bacoor. Nga pala, Kap, bago tayo mag-proceed, syempre may mga kasama kayo ngayong araw na ito. Tama po ba? Tama po ba? Tama po. Opo, tama nga po. Sino po ang mga kasama natin ngayon? Ayan po ang aking pong mga kasama, yung aking mga kagawad. Tapos si Kagawad Abrenica, Kagawad Pakinggan, Kagawad Percy, ganyan din ang aking secretary at treasurer at ang aking mga staff. Grabe naman po. Talagang full support ang ating live audience ngayon. At hindi lang po ito dito sa studio. Tama po, Kap? Meron din tayong audience sa inyong barangay. Opo, meron din po. Andun po ang aking mga staff Yun, sa aming barangay Talabatri po. Yun, nanonood din daw po ngayong araw na ito ang mga staff sa Barangay Talabatres. Kaya po, sa mga nagtatanong po kung sarado ba ang Barangay Talabatres ngayong araw na ito, hindi po. Hindi po nangangahulugan na may live audience tayo at nandito ang ating mga kagawad ay sarado po ang barangay. Tuloy-tuloy po ang serbisyo sa Talabatres ngayong araw na ito. At may mamaya po makikita at masisilayan natin yung live audience din natin. Doon makakapag-hi tayo sa kanila. Para nang sa ganun ay, di ba, maipakita naman natin yung suporta natin dito sa ating Barangay Talabatres. Kap, sa dami po ng ginagawa ninyo araw-araw, kamusta kayo ngayon? Nakakapagpahinga pa po ba kayo? Ayun, napakagandang katanungan. Sa ngayon naman po, okay naman po ako at sa araw-araw po ng aming trabaho ay yung Zone 456 po ay hindi talaga namin na tumitigil, hindi ko pinatigil sa aming pagtatrabaho, lalo na kasama ko ang aking mga kagawad, aking mga tanod, at sa lahat po ng mga miyembro po ng barangay. Grabe po, ang dami po ng programa, ang dami ng activities na ginagawa natin dito po sa Barangay Talabatres. At yung pahinga, parang napakahirap ipaliwanag at sabihin na natin, napakahirap kay Kap na tanongin mo, ba, kamusta na ba si Kap? Nagpapahinga pa ba si Kap? Gaya po ng ating launching ngayon na pinaka-first episode ng What's Cap. Bilang kayo po ang pinakaunang kapitan na aming mai-interview at sasalang dito sa ating hot sessions, hot seat kumbaga natin. Kayo din po ang nakikita nating modelong barangay. Ano po yung best practice na ngayon pa lang pwede nyo nang ma-advertise sa ating mga kapwa Bacoorreño at sa inyong mga constituents sa Talabatres na napakagandang ginagawa sa inyo pong Barangay Talabatres? Ayan, unang-una po sa lahat, pag-upo po namin, opo, bilang kapitan ng aming Barangay Talabatres, Zone 456 ay yung ilog po na talagang tinutukan namin. Hiniling ko po sa ating mahal na mayor, strike na may sa ayos po ang ilog at gayon din po ang aming talagang agarang paglilinis ng mga kanal. Dahil po sa pagdarating ang baha, talaga po iyan po ang aming catch basis sa baha, kami po ang Talabatri.
Grabe, no? Talagang isa po ang Barangay Talabatres sa lubhang naaapektuhan sa panahon po ng tag-ulan, lalo na po pag yung mga tubig from the upland ay bumababa. Opo. Talagang apektado po Opo. ang Talabatres. At ito po yung naging priority program nyo, Kap. Opo. Yun po. Maglinisin at Ayan. siguraduhin ang ating mga daanan ng tubig ay malinis. Upang nang sa ganun, yung mga tubig kahit papano, mas mabilis. Mas mabilis po na makakadali papuntang ilog. Kasi po yung talagang tubig na galing taas, galing po yan ng San Nicolas, Ligas, Aniban, dadaan na po yan ng Talabatri. So yung pong ilog namin doon ay napaka talagang sikip. So talagang pinush po namin sa ating mahal na mayor na siya naman po natugunan. Opo. Na ngayon po ay makikita ninyo. Makikita niyo dyan, unang-una pa lang, yung aming talagang ginagawa. Hanggang sa ngayon po na naluluwagan na po yung ilog. Ang katabi ko po dyan ay ang Sapote 1. Sa Pote 1. Sa tingin nyo ba ngayon, as of now, nakikita natin sa screen natin yung status nung nakaraan ng ating mga riverways, yung daanan ng ating ilog at tubig, sang katubigan dito sa Barangay Talabatres. Masasabi nyo ba, Kap, na accomplish or tapos na to o hindi pa? Sa akin po, medyo may mga dapat pa kaming gawin para maisaayos namin ang lahat, lalo na sa Zone 4, 5, and 6, yung mga kanal dyan na papunta sa ilog na dapat ay talaga namin lilinisin pa. Hindi pa rin kami titigil aking mga kagawad, ng aking mga tanod sa paglilinis ng aming mga nasasakupan. So kumbaga, ang itsura ng kwento ngayon ng Barangay Talabatres ay nalilinis na. Ayan. Pero gusto pa natin ng mas progresibong paglilinis. Tama po yun. Kasi po, nung talaga pagka dumadating yung baha na yan, ibig sabihin sa amin, konting ulan lang, isang araw, 2 araw. Pero ngayon, bumahaman siya, oras na lang yan at dumadaloy. Papunta ng ilog, papuntang coastal yan, papuntang Sapote River. Baka sabihin kasi ng ating mga kabarangay, Kap, ano to, naglilinis na lang tayo lagi, puro na lang ilog, yun na lang ba ang focus na meron tayo ngayon? Siyempre, may iba't ibang services pa po tayo sa barangay. Ano-ano pa po yung mga services na meron tayo na i-offer sa barangay? Ayan, napakaganda na mga nai-offer sa barangay natin. Sa barangay po natin, pag mayroon pong mga tagaan ng mga naghahanap ng trabaho o ano man, tinutulungan po namin yan. At lalo-lalo na po sa aming kabarangay, sa Zone 4, 5, 6, palagi po namin sinasabi sa aming barangay, kung sino man po ang lalapit sa amin, ay siya po namin tutulungan. Yun, talagang iba't ibang serbisyo ang meron tayo. Ayan, nakikita po ninyo sa administrative functions ng ating barangay, kanilang mga sessions na ginagawa, meetings na ginagawa, at coordination po yan, Kap, tama? Tama po, opo. Ayan, nakikita po natin sa ating screen. Even sa sangguniang panlunsod po, ay nakikipag-coordinate kayo, Kap, tama po ba? Tama po. Ano po yan, Kap? Baka pwede nyo maipaliwanag, pwede nyo maikwento sa amin. Ayan po yung nasa screen na yan. Ayan po yung hihiwalay po ng mga ano po yan. Katulad po nung McDonald's at Sogo na dating Talabatri po. Ngayon napunta na po yun sa Niyog. Kumbaga ano po yan. Yung mga boundaries. Boundaries Kap. na po yan. Opo. Okay. So Yan ilan po po ito sa mga adoptions tsaka po yung mga ordinance na nilolocalize natin mula sa sangguniang panlunsod pababa sa atin? Yan po, opo. Okay. So ibig sabihin talaga, no, alam mo yon, hindi lang nakita natin kanina sa picture si Kap nasa tabi ng ilog, nasa ilog mismo si Kap naglilinis. Pagkatapos yung ba maglinis, Kap, diretso na kayo dyan? Hindi pa naman po. Nakakapagpahinga pa naman Yan, kahit opo. papaano. Pero usually talagang nakikipag-meeting kayo with the SP kasama ng ating mga barangay, staff sa barangay at mga kagawad. Ayan, opo. Opo. Aside dito, Kap, ano pa yung isa sa tingin nyo na mga maipagmamalaki nyong mga ordinansa o resolution na ginawa nyo sa barangay? Ayan po, marami po kaming ginawang mga resolution sa barangay, mga ordinansa na aming ginagawa ng aming mga kagawad. Kasi po, bago po kami gawin yung ordinansa, pinagmimitingan po muna namin ang aming mga kagawad. Pinagkakasunduan namin kung ano yung dapat, hindi lang po ako nagdidesisyon, kundi po yung aking mga kagawad po. Ayan. Maraming salamat, Kap. Also, Kap, gusto nating malaman kasi recently, ang city government po, through Mayor Strike Berevilla, ay nag-release ng memorandum pertaining the anti-EPAL. Kamusta na po ang status sa inyong barangay? Ayan po. Ngayon po ay ongoing na po kami sa amin po mga pagtatanggal ng mga
ng mga anti-EFAL na yan. So, inumpisahan na po namin. Para masigurado natin na sumusunod tayo sa memo ng DILG at ng City Government. Maraming salamat. At least alam natin na ang ating barangay ay talagang kumikilos sa mandato ng national at syempre po sa mandato din po ng local government, ay sinisigurado natin na lahat ng functions natin ay naisasagawa natin ng matiwasay at napagsisilbihan pa rin natin ang ating mga kabarangay mula po sa Barangay Talabatres. Ano po, sa tingin nyo, Kap, sa panahon po na ito, bilang kayo po ang nakaupong kapitan, ano po yung project o program na pinaka-proud kayo? Yung masasabi nyo na maipagmamalaki natin sa ibang barangay? At alin po yung, ano po yung pwede nyo ma-share sa amin? Sobrang proud ko po ngayon dahil po nasabihin ko na po sa inyo kung saan ako talaga proud. Dito po sa ginawa namin ng aking mga kagawad. Lagi po yan. Lagi po, pag ako didesisyon, mga kagawad ko po, pagdesisyon ko rin. Yung court po sa Talabas, for dating Talabas Zone 4 na ngayon, na 20 years po na wala pong court diyan. Oh, so talagang, kayo po ang Yes po. Talagang naipus ko po yan sa ating mahal na mayor, na napagbigyan naman po tayo ng pwesto. Bagamat kahit paano po ang ating pondo ay pinagkakasya lang natin, nagawa po natin yan. Kasama ko po ang aking mga kagawad. Grabe. Nagawa po namin yung court na yan, talaga naman. Dati kangkungan yan na malalim, napatambakan namin. Ngayon naging court na. At last week, bumisita ang ating mahal na mayor. Nakita niya mismo po? Nakita niya mismo. Ang talaga nakita niya luwag. At nahiling ko po rin sa kanya. Sinabi niya rin po na papalagyan po ng covered court. Grabe. Yung court na yon. So kahapon, nagpunta po yung engineering doon at sinukatan na po yung... Yun. Sa mga taga-barangay Talabatres, di ba? Isa pong malaking accomplishment ito sa inyong barangay. For 20 years, tama po ka? Tama po. Grabe, no? 20 years, kagawad, nakatambak lang yung lote na yon. Bali po yun sa sa school na pag-usapan namin na mayor. Nalalagyan na lang at Hindi i-develop natin. Napakaganda pong programa nito. And syempre po, hindi naman ito mangyayari sasabihin natin, sasabihin ni Kap, binibida niya na naman ang sarili niya. Naniniwala tayo na kasama niyo po ang buong konseho ninyo sa pagsasagawa ng mga programa natin. Lahat po ng aking ginagawa, kasama ko po ang aking mga kagawad. Grabe, no? Thank you, Kap. Kasi talaga ipinapakita natin yung ganitong klase ng pagsisilbi sa ating mga kabarangay. Part of this, Kap, kung meron tayong best at yung sa tingin nyo very proud kayo, ano sa tingin nyo ngayon yung pinagdadasal nyo na lang? Kasi very challenging o nahihirapan tayo sa ngayon dun sa progress ng mga projects natin. Tsaka ito pa pala, may habol ako ha. Yes, Kap. Yung Zone 4, 5, 6, halos lahat ng pathway dyan, talagang nagawa namin. Lahat ng mga eskinita dyan, lalo sa Zone 6, so, isang iskinita lang ata, hindi ko pa napapatway doon. So, mga kapitan niya talaga minsan tinatawag ko Kapitan Pathway. Di ba? Pero sa akin naman talagang yung 4, 5, 6 na yon, yung hiling ng mga tao ron, talagang nagagawa namin ng paraan. Nakasama ang aking mga kagawad, ang lahat ng aking mga tanod. So, talagang tulong-tulong po kami riyan. May ayos lang po namin ang Talabatri. Zone 4, 5, 6 po. Marami na pong nabago ngayon sa Talabatri. Talagang yung development nakikita natin sa pagtutulong-tulong. Ayan. At sa pagsasagawa natin ng mga programa na nagkakaisa tayo bilang Bacoorregno. Ay, kitang-kita nyo naman sa mga pictures natin, the before, during, and the after ng accomplishment po ng Barangay Talabatres. Kaya kung ang terminolohiya at tawag po natin ay kay Kap ay Kapitan Pathway, talagang masasabi nyo naman po talaga na napakarami kasing pathway ang naayos. At ngayon po, nag-running na po yung sa may Zone 5 naman po, drainage and pathway po yun. Doon po talaga umiistak yung tubig din sa amin. Sa Zone 5. Na ngayon po ay napag-usapan pa rin namin kahapon lang ng aking mga kagawad, napag-desisyon na namin na talagang idiretso namin na may ayos yung pathway and drainage na yun. Naandyan po yan. Parte ng, ayan, maraming salamat dun sa mga footages natin and accomplishments. Parte po nito, Kap, kasi syempre hindi naman tayo magde-develop na kalsada, hindi natin lilinisin yung mga rivers natin, kung hindi natin pinahalagahan yung pangkalusugang aspeto. Tama po ba, Kap? Ano pong programang pangkalusugan ang meron tayo sa Barangay Talabatres? Ayun po, meron po tayong programa mga pangkalusugan po. Katulad po na may feeding program po kami sa Zone 4, 5, 6 sa loob ng isang buwan. Merong isang beses po yan o 3 beses yung 3 zone na yon.
nabibigyan namin ng feeding program. Sa loob po ng isang buwan yun, Kap? Opo. Grabe. Kasama ko po yung aking mga BNS. Yan, yun po, lahat po sila. Tulong-tulong po kami dyan. Ayun. Ilan po ang currently, Kap? May health center po ba tayo available sa Barangay Talabatres? Meron po. Nasa Zone 4 po yan, health center natin. Okay. At yung mga pangangailangan din po ng ating mga kabarangay na andun din po. Katulad pag may vaccine, lalo na sa mga senior, ayan, may vaccine dyan, may libreng gamot. Ang vaccine natin, Kap, libre po? Libre po. Sa health center po. Pati sa seniors, meron tayong vaccine Meron for din seniors. po, for senior po. Grabe, no? Ano po ito? Binababa from the city government papunta Yes sa po. inyo? Yes po. Nire-request niyo po ito, Kap? Yes po. Para lang masigurado natin, at Opo. least no, alam ng mga kapwa natin Bacooreño at ng mga taga-barangay Talabatres na patuloy na nakikipag-ugnayan si Kap sa City Government of Bacoor patungkol sa mga needs, kagaya ng bakuna, kagaya ng pangkalusugang mga layunin natin Ayan at po. gampanin. Siyempre po, gusto nating malaman sa mga bata, ano po yung mga natatanggap or nakukuha nila na benefits from the Barangay Talabatri? Ayan po. Yung mga bata naman po, ayan, nagkakaroon nga po kami ng ano dyan. Unang-una, feeding program at taka may mga binibigay din kami mga school supplies dyan sa mga bata na yan. At sa high school din, nagbibigay din po kami. Lahat po ng mga benefits na meron po sa barangay ay binibigay po namin sa kanila. Wow, may storytelling pa kayo, no? Meron pa pong kwentuhan sa barangay. Ilan sa mga programa na meron tayo. And syempre po, yung visibility natin, even during nighttime, tama po, Kap? May services tayo for nighttime. Ayan, para masigurado natin yung mga kabataan ay nakakasunod sa curfew. Ayun, tama po yun. Tama po. Yun. At least alam natin na sa Talabatres, aktibo ang ating mga personnel ng barangay. Yan, mga tanod po natin. At mga tanod natin. Patungkol naman po sa pagsisigurado na pag 10 o'clock na, may curfew na at dapat susunod ang buong barangay Talabatres sa curfew natin. So wala na pong gumagala mga bata. Meron din kaming sinasabi na PA address, meron kaming trompa sa Talabatri para pagdating ng 10 o'clock, nai-address namin sa kanila. So, yung mga bata may talagang... alarm, may siren po kayo? May siren po kami. At saka, nag-PPA address po kami doon. Thank you so much doon, Kap. At least alam natin sa mga taga-Talabatres, naririnig nyo yung serbisyo at yung mga paalala ng barangay through your trompas or your PA address systems na meron po tayo. Nais naman po nating dumako, Kap, doon sa medyo personal ito, pero I'm quite sure kayang-kaya po ninyo itong sagutin, Kap. Meron po ba kayong panahon or may moment ba na nasabi po ninyo, buti na lang naging kapitan ako, at may araw po ba na nasabi ninyo na sana naging private citizen na lang ako? Yung parang pasoko at pasasalamat ninyo. May mga ganung araw ba tayo, Kap? Meron po. May mga ganung araw talaga. Minsan mahirap talaga eh. Minsan talaga naiisip ko, pag uwi ako, minsan alas 11, alas 12 na ng gabi. So, syempre, minsan yung sa pamilya ko, di ba? Naiisip ko rin yun, pero pinasok ko ito eh. Nandito na tayo eh. So sabi ko sa sarili ko, dire-diretso to. Total katulong ko naman ang aking mga council, na andyan naman sila, nagpapayo sa akin. So sa akin bilang isang punong barangay, isang ama ng Talabatri, so sa akin po, maging matatag lang po sa hamon ng buhay. Lalo na ngayon na ama ng Talabatri po. Grabe, no? Kaya kahit pa paano, masasabi nyo, Kap, na yung pagiging kapitan ninyo ay hindi nyo pinagsisisihan. Hindi po. Talagang worth the while. Yes. Challenging, pero yes. lalaban. Yun po. Maraming mga challenge sa buhay. Opo. Sa totoo lang, Kap, mas makulit ba ang basura o mas makulit yung nagtatapon ng basura sa Barangay Talabatres? Ay nako, talagang mas makulit yung nagtatapon. Siyempre. Talaga naman. Naandyan palagi ang aming... naglalagay kami lagi ng signage yan. Na ganitong oras ang tapon, 8 p.m. to 10 p.m. Makikita namin minsan nagtatapon, maaga pa. Pero nasasabihan naman namin agad yung mga tao na yon. Kamusta naman po yung garbage collection nyo doon, Kap? Ayun po, okay naman po. Sa ngayon, meron po kaming 3 point doon ng 4, 5, and 6. So, sa ngayon po, meron po akong isang, sa Zone 6, meron po akong isang tatanggalin doon na basurahan. At ilalagay po namin sa ayos kasi po talagang nasa coastal po siya eh. Kailangan po maging pagdadaan ng mga tao, maayos po yung kasi nakikita na
nagiging volume ng basura yun sa tabi ng kalsada. Ayan, opo. Kaya po, kailangan namin may saayos po yun. Iko-coordinate nyo ito? Okay na po. Nakausap ko na po si Sir Bukalan nung nakaraang araw. Ng CESD po. Opo, nakausap ko na po siya. Ganun din po yung mga kapitan na malapit doon sa akin. Nakausap na rin po kami na isasaayos ko po yung tapon ng puro ng basura. So tatanggalin na po Ayun po. yung station na iyon. Ayun po. Ililipat na natin sa mas Ayun okay. po. Opo. Okay. At least alam din po natin and manatili pong updated yung mga taga Barangay Talabatres lalo na po sa zone 4, 5, 6 natin. Upang nasa ganun, alam po ninyo magkataon na ililipat yung station at yung paglalagyan ng stasyon ng pinagkokolektahan ng basura ay doon nyo na po ilagay. Pakiusap po natin sa mga kapwa natin Bacooreno, ang lugar po na inyong tinitirhan, kayo din po ang mapeperwisyo pag po hindi natin isinaayos at hindi tayo naging disiplinado sa ating mga kapwa kabarangay sa Talabatres. Ayan po, sa ngayon ang ilan sa mga nakikita nating sitwasyon ng ating Zapote River. Tama, Kap? Ayan, clean up drive. Weekly po ito ginagawa? Opo. Po kami ng weekly clean up drive. Sino-sino po yung mga nasa picture na naglilinis ng natin? Ayan po, yung mga tanod ko po yan. Iba dyan. Yan, mga kagawad. Yan. Kami rin mo. Tapos 4-piece. Iba. Ayan. Iba-iba pong po. sektor. Opo. Kap, kahapon, isang araw po, meron tayong nilaunch na teaser ninyo. Iniimbitahan niyo po ang ating mga kabarangay sa Talabatres na manood ng WhatsApp. Ngayon po, binabantayan namin yung comment section kasi gusto naming ma-address yung ilan sa mga issues na meron sila. Yung ilan po, kagaya ng nasa comment section natin, meron pong mensahe. Magandang gabi, Kap. Baka pwedeng request ng malagyan nyo po ng harang ang tapunan ng basura sa may Zone 5 Coastal Road dahil may nagtatapon ng basura sa hindi oras ng pagtatapon. Salamat po. Yun po yung isa sa mga comment natin na nasagot na po ni Kap. Tama po na nakipag-coordinate na si Kap with the CESD at nakipag-coordinate na si Kap with the 2 barangay captains din natin. Isa pa po sa comment section natin, Kap, ay magandang gabi, Kap. Baka pwedeng request ng ilaw dito sa lugar namin. Medyo madilim para sa seguridad ng ating mga kabarangay sa lugar. Na looban ng Real Street. Maraming salamat po. Kamusta na po ito, Kap? Opo naman. Yan po yan pong aming sa solar na yan po ay 200 pieces po yan na naigipit namin sa buong Talabatri. Zone 4, 5. So meron pa siguro mga ilan na kulang. Amin naman pong tutugunan yan. Opo. 200 pieces po ito, tama, Kap? Yung solar po. Simula solar po ng pag-upo namin hanggang ngayon. Pero as of now, Kap, may mga hindi pa ba tayo solar? As of now ngayon po kasi parang ating pinababalik sa atin ng ating mahal na mayor yung street light. Opo, de kuryente. So, umpisa na po namin by itong week na po ito or by next week. Okay. Napag-usapan na rin po namin na aking mga kagawad po yan. Pero hindi po natin tatanggalin yung solar? Hindi po. Dire-diretso po yun. So, ibig sabihin dalawa ang magiging ilaw natin. Isang solar at isang de kuryente. Na street light. Okay, mas maganda. Babalik po namin paunti-unti. Yun, kahit pa paano po, kailangan lang natin ng kaunting pasensya din at kaunting pag-aantay. Tama po. Dahil yung mga progress naman po, at naka-live din naman ng mayor natin, kayo din po, alam din po ninyo, nai-inform naman po sa ating mga kabarangay na hindi lang po talaga natin yung one time, big time, kundi uunti-untiin natin, pagtutulong-tulungan natin dahil may limitations din po ang ating mga barangay pagdating sa paglalagay at prioritization ng ating mga program. Pero kagaya po na nakikita natin, ayan, installation ng mga solar lights natin, na siya namang dadagdagan din po ng dekuryente nating mga ilaw sooner or later po sa ating mga kabarangay mula sa Talabatres. Dumako naman tayo, Kap, sa usapin ng kahandaan sa panahon ng sakuna, sa disaster preparedness natin. Ayan. Diretsahan, Kap. Kung may mangyaring sakuna, wag naman po sana, may mangyaring sakuna ngayon, gaano po kahanda ang inyong barangay? Talaga naman po kami sa Talabatri po ay nakahanda po kami. Katulad, example ko lang po katulad po nung nakarang araw. Dito po sa amin sa Zone 5, doon po sa may Celestino Residence. So biglang may tumawag sa akin, Kap, na umuusok yung bubungan ng kisame namin. So sabi ko, dali-dali ka ako, yung mga tanod ko, yung mga kagawad, nandyan, meron po kami agad na fire extinguisher sa barangay na naka-ready. So agad-agad po pumunta po roon sa pinangyarihan. Para i-check. At umuusok nga po talaga ang kisame. So nagamit po yung 3 fire extinguisher na yon para lang mapatay yung usok na yon. So ano daw yung hindi naman po nagkaroon ng apoy?
O meron na? Meron na po. Meron Usok na pa na, nagbabaga na yung mismo sa kisame, nagbabaga na siya. Pero buti hindi lumaki po ano. O buti po hindi lumaki, naagapan po. naagapan. May nakakita po at natugunan po namin agad. Naku, thank you so much, Kap, doon kasi napakabilis ng aksyon at syempre po ginamit yung resources ng barangay para po matugunan Tama po. yung pangangailangan at hindi lahat ganun yung mindset. Actually nga po yung sa BFP ay pumunta po nung hapon, in-interview po. Tingnan po lahat kung saan nanggaling talaga yung yung pinagmulan. Electrical wiring po ba? So, merong wirings pero hindi doon. Pero merong sa bubong nagtatapon ng mga titis ng mga sigarilyo. upos ng sigarilyo. Nako, talaga Yun naman po. Yun po. Kaya, bubuti lang kamo hindi ganun kabilis. Yung ano na yun. Pero pagdating natin sa sa magkataon, wag naman po sana bagyuhan, lindol, Ayan. pagbaha. May mga available evacuation centers. Meron po kami available. Yun pong aming zone 4, 5, and 6. Pare-parehas po yun. Yung barangay po namin, meron po sa taas. For evacuation po yun. For evacuation. Ilan po usually na-accommodate natin sa evacuation center? Minsan po, yung anong nakaraan pong nagbaha sa tatlong zone po, meron pong 60, merong 50s, merong 80s, ganun po. Ang mga evacuate po. Lalo na pag nagbaha. Opo, Oo, Pero maaga pa lang, pina-evacuate niyo po sila. nag-PPA address na kami. Grabe. Pinupuntahan po namin ang aming mga kagawad. Nilalakad namin yan, bawat bahay-bahay dyan. Na kung maaari, pag gagawin, lumigas na sa ating evacuation. Grabe. Ito po yung mga paghahanda na ginagawa. Nakikita naman po natin, hindi lang po yan photo opportunity, hindi lang po yan for documentation, kundi meron tayong mga outputs na nakikita nyo naman po, may tao, may ayan. Meron pong operations na ginagawa, disaster relief operations, meron po tayong ginagawang pag-accommodate sa ating mga evacuation centers, and the camp coordination company. Kap, kayo din po yan. Lumulusong din po kayo sa bahay. Hanggang leg ho yan. Nilulusong ko po yan, hanggang leg. Nung nakaraan po, ay yan yung nakaraan bumaha po sa may zone 6, doon po ang pinaka talagang baha. So meron hurong kuryente na dapat patayin. Talagang pinagsakripisyohan ko na napatayin dahil nga pag inabot tubig, kuryente sigurado. Kaya tulong-tulong kami ng aming mga tanod, aming mga kagawad po diyan. Wala na po bang tao sa bakit kayo po ang sumusugod doon, Kap, at kasi katanungan din po yan bakit si Kap ang nandoon sa lusungan ng baha? Kamusta naman po yung health niyo after noon, Kap? Nagte-take kayo ng meds? Opo, meron naman po. Meron naman yung kontra sa po. Sa leptospirosis. Binibigay naman po ng ating government po. Kasi napakahirap naman po noon na nakapagsilbi si Kap tapos next weekend na leptospirosis naman si Kap. Huwag naman po sana. Importante po yun, Kap, alagaan po ninyo yung inyong kalusugan at inyong sarili. At mangyari po, baka tulungan nyo naman ho si Kap na sikapin natin na ang ating kapitan ay makatulong natin. Hindi lang po yung ating mga personnel sa barangay, kundi yung mga community members natin. Constituents, please make sure na nakakatulong tayo sa ating barangay sa iba't ibang paraan na alam natin na kagaya na lang ng pagtatapon sa tamang tapunan at tamang area na dapat naka-allocate yung inyong mga basura. Napakasimpleng bagay po nun pero malaking tulong po ito para maibsan natin ang pagbaha po dito sa lungsod ng Bacoor. Ngayon, Kap, balikan natin kasi syempre ang dami yung programs, ang dami yung mga activities for the seniors, PWDs, para naman po sa mga kabataan natin. Ano po yung gusto nyong maging future ng ating mga kabataan sa Barangay Talabatres? At ano pong ginagawa natin para isakatuparan yon? Ayun po, unang-una po para sa mga kabataan, katulad niyan, meron po ang school na maagang pagpapalista para sa mga mag-aaral. So tinutulungan din po namin yan, yung high school na yan at saka yung elementary po. Gayon din po sa aming mga kabataan po dito sa amin, sa lugar namin, sa 3 barangay, is yung magkaroon din po kami ng katulad niyan ng mga basketball league para sa mga kabataan, para mabigyan po sila, para po hindi mapunta kung saan mga hindi dapat mapuntahan yung mga kabataan. Yun. At least alam natin na hindi natin napapabayaan yung kabataan. And portion of that, Kap, gusto nating malaman yung safety ng Barangay Talabatres on a scale of 1 to 10. 1 pinakamababa, 10 pinakamataas. Gano'n po ba ka-safe sa Barangay Talabatres as of now? So as of now, sa akin siguro nasa 8 or 9. Yun. Mataas, kumpiyansa. Kasi po ang aking mga tanod dyan ay 20. Yan po ay nahati ko sa 2 grupo. So, halimbawa ngayon, yung 10 ngayon. So, hanggang gabi na yan, hanggang madaling araw na yon.
Tapos yung kinabukasan naman, panibagong sa parang hindi rin sila hirap ang ating mga tanod sa pag-ikot, mag-ronda. Opo. At gayon din meron din isang duty na isang ating mga kagawad na sinasama ng ating mga tanod kung ano man yung mga problema, siya po yung maharap. At gayon po yung ating mga justice na nasa barangay. So sila po yung mga katuwang namin. At may CCTV naman tayo, Kap, di ba? Meron naman po kami. 24/7 po. Meron po. Ang CCTV po natin ay bagamat kulang ay amin po nga dadagdagan po yan. Napag-usapan po namin ng aming kagawad kahapon na kailangan talaga namin magdagdag pa ng kaukulang mga CCTV para sa aming barangay. Yun, grabe, hindi na talaga huminto ang kapitan ng barangay Talabatres. At walang kapaguran na po. Hindi ko po alam, parang puyat-puyat pa ata ang mga natin kagawad na kasama ngayon dito as live audience. Galing ata sa duty at yung iba ay humabol pa po dito sa atin. And even yung live audience na nanonood sa ating barangay. Kap, dako naman tayo sa medyo, hindi naman to personal, pero mga light questions lang. Mabilisan. Pag tinanong ko po, kailangan sasagutin, pipili lang kayo, alinman dun sa dalawa na nabanggit ko o dudugtungan nyo lang yung aking pangungusap. Okay, Kap? Ready, Kap, ha? Sige po. Sige po. Mabilisan tanong lang to, Kap. Umaga o gabi? Umaga. Umaga, yan. Kape o tubig? Tubig. Tahimik o maingay? Tahimik. Planado o biglaan? Planado. Opisina o fieldwork? Fieldwork. Talaga, Kap? Gusto yung fieldwork? Ayaw sa opisina. Ayaw tumambay na kapitan natin sa opisina. Gustong gumala sa fieldwork talaga. Ano pong mas madalas nyo marinig, Kap? Kap, saglit lang po o Kap, may problema po? Kap, saglit lang po. Kap, saglit lang po. Pag nautusan na ng mga kagawad, sige po, Kap, saglit lang po. Talaga naman ang mga kagawad natin. Nagkakadiskubrihan, kaya nga tumatawa na lang sa gilid. Ano po ang mas mahirap na iwasan? Group chat o yung kumakatok sa bahay ninyo? Kumakatok sa Yung kumakatok sa bahay. Opo. Kap, tulong po, Kap. At automatic po yan. Talagang re-responde. Meron po talaga yan. Ano pong mas mabilis na makarating sa inyo? Balita o chismis? Balita. Balita. Mas mabilis kay Kap, balita. Ano po ang mas kailangan ng barangay? Pasensya o kape? Pasensya. Ayaw niyo po ng kape? Kape pwede rin. Kape pwede rin, pero pasensya. Pasensya kailangan. Oo, talaga. Matinding pasensya ang kailangan ng barangay natin. Ano po, mas relax kayo kapag tahimik o tapos na ang trabaho? Tapos na ang trabaho. Kapag tapos na ang trabaho. Ano po ang na-miss ninyo? Simpleng buhay o yung pagiging busy ninyo? Simpleng buhay. Mas natutunan nyo po bilang kapitan, makinig o magpaliwanag? Makinig po. Makinig. Lalo na po sa constituents natin. Opo. No? Talagang Lalo na po sa papakinggan akin, natin yan. sila. Ano po mas nakakapagod, Kap? Magdesisyon o maghintay? Magdesisyon. Ano po ang mas nagpapangiti sa inyo? Thank you ng tao o tahimik na barangay? Thank you po ng tao. Grabe, no? Iba po yung pakiramdam pag natatanggap niyo yung pasasalamat ng ating mga kabarangay. Barangay is more of a trabaho o responsibilidad? Responsibilidad. Mabigat po na responsibilidad ito. Tama. No? Sa isang salita, Kap, ano po ang masasabi ninyo at ano ang magiging paliwanag ninyo sa salitang serbisyo? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, ayun. Kung hindi ka kapitan ngayon, ikaw ay? Maniningil. Maniningil. Maniningil kung hindi daw kapitan si Kap ngayon. Maniningil. Nang ano yun, Kap? Parang ang hirap naman maniningil. Sa palengke po kasi. Sa palengke, sa palengke. Araw-araw niyo po ako makikita sa palengke. Walang hindi po nakakilala sa akin sa palengke. Araw-araw ko andyan, umaga, tanghali, gabi. Nakakatawa si Kap, kung hindi siya kapitan, at least honest, no? Siya ay isang maniningil. At malamang isa po sa mga sinisingil niyo yung mga kagawad natin. Ayan, Malamang nasa palengke kasi ito lagi, no? Isang salita po para sa barangay ninyo. Sa aking barangay, tuloy-tuloy lang po ang serbisyo kasama ang aking mga kagawad, ang aking buong kabarangay. Maraming salamat. Ayun. Bilang isang kapitan, Kap, ano po yung pinaka-dream ninyo sa inyong barangay noon na nagawa nyo na ngayon? Ayun po, ang dream ko po na nagawa ko na ngayon is yung court ng Zone 4 at yung ilog po sa Zone 6. Yan po ang aking dream na patuloy po namin ginagawa sa ngayon. At gagawin pa namin kung ano po yung dapat para sa aming barangay. Kasama ko ang aking mga kagawad. Grabe, no? Maraming salamat doon, Kap. Talagang
iba yung impact nung accomplishment natin from 20 years na pa-develop at Opo. nakipag-ugnayan tayo with the city government for the development as court. At Yes. ngayon po ay magiging covered court pa. Ayan po. Talagang sulit na kapitan. Iba yung siningil ni Kap sa city government. Talagang nangulit si Kap at sinigurado niya na ang serbisyo ay aabot sa mga kabarangay sa Talabatres. Kung babalik po kayo dito sa What's Kap after 3 years, Kap, ano pong gusto niyong makita at maipagmalaki sa inyong barangay na nagbago? Ayun po, yun nga po, yung patuloy po ngayon na aming dream namin na magkaroon niya yung covered court o court sa Zone 4, ganun din po yung ilog na matapos within this year para makita ng tao na talagang simula sa umpisa hanggang sa huli nagawa po namin. Grabe, no? And maybe later on, baka magkaroon ng, malay natin, baka may space pa sa barangay ng Talabatres. Di ba? Another school Ayan, or another pwede rin po. accomplishment po Opo. pwede natin makita as development for the barangay Talabatres. Dahil dito, Kap, maraming salamat dun sa pagpapakita mo ng puso sa ating usapan, sa ating pagkakamustahan, at syempre pagpapakita mo na ang mga kapitan, jolly din talaga. May mga portions talaga na, at mas madalas, masayahin ang mga kapitan natin sa kabila ng hinaharap niyo pong problema Oo. sa barangay at dapat masolusyonan natin sa ating mga kabarangay. At syempre po, sa ating mga kapwa Bacorenyo na nanonood po ngayon sa Usapang Bacorenyo at sa Bacoor TV channel. Ito po ang ating kapitan, kirat pero hindi korap. Ayan. At nawa po ang mga serbisyong ito ay mag-inspire sa inyong mga kanilang mga barangay na nagagawa po pala natin ito at kaya nating magawa at ma-accomplish ang mga bagay na ito. Syempre po, shout out sa ating live viewers dito po sa Bacoor TV studio at syempre po shout out po sa mga taga-barangay Talabatres. Tama po, Yes, tama nanonood po. pa rin po sila until now, Opo. Yun, makikita naman natin, baka po may makita tayong sa screen natin na mga audience natin na nandiyan dyan sa barangay. Maybe later on makikita at masisilayan natin sila dahil suportado talaga nila yung programa at mga ginagawa ninyong platforms for barangay Talabatri. At dahil po dito, nakikita naman natin yung pagpapagal ni Kap, hindi humihinto si Kap. Sinusuklian ni Kap yung suportang natatanggap niya mula sa mga kabarangay, katuwang ng buong konseho at katuwang ng buong barangay Talabatres. Kaya naman po, Kap, malaman ko na lang, how young are you? Ako po, 50 na po ako eh. 50. This February 21. Very young pa po ang ating Very young para. Sa ating po mga kagawad at sa ating mga barangay personnel natin dyan, sino po ang pinakabata? Meron po ba? Ayan. Ayan. Hello po. Ayan. Kaway naman po dyan. Yung Kaway, mga kasamahan natin sa live na live po iyan. Ayun. Hello po. Kamusta po kayo dyan? Nandito po kami sa Bacoor, sa Ambansa po. Ano ba? Talabatri yan. Barangay Talabatres po yan. Ayun. Ganda naman po. Napakalinis naman sa Barangay Talabatres. At maligalig din po. Mga staff, mga tanod. Opo. Yan. Energetic at maligalig ang mga taga-barangay Talabatres. Ayun. Si Tatay. Hello Ayun, po, si Tay. Opo. Diyan ka lang po, ha? Baka mainitan ka ho. Medyo makulimlim naman po natin. Kita nyo na lang, di ba, Kap, yung suporta na nakukuha. And syempre po, mula sa ating mga kabarangay, yung pagmamahal sa kanilang barangay, dapat mas pag-igtingin nila. Opo. Tama po yun. Dahil po dito, nais natin ipaalala sa ating mga kabarangay na patuloy natin na iadhika ang mas maayos, mas matiwasay na Barangay Talabatres, ang nagkakaisa sa ating mga programa dahil hindi po magagawa na developmental ang ating mga programs without the help of the community. And syempre po, sa leadership ni Kap, kirat pero hindi corrupt. Talagang yun ang pinaka-na-amaze ako doon eh. Yung descriptive na kirat pero hindi corrupt. Very punchy kumbaga, no? Naninilbihan at magsisilbi para sa ating mga kabarangay. Tama po yan. Siyempre po, special shout out po sa TikTok naman natin, sa mga viewers natin, si Miss Belen Trinidad. Happy viewing po, nawa po nag-enjoy kayo sa aming Aking pong wife yan. Ayan ang wife po ni Kap. Nawa po Aking nag-enjoy wife. po kayo. Opo. Narinig nyo naman po yung parang medyo fast talk namin ni Kap. Nakamasid daw po si wifey. Ayun. Baka mag-ano daw po. Naku, talaga naman. Minsan po talaga ang mga asawa ng Kap natin, very protective din sa kanilang mga kapitan. Siyempre po, hindi lang dahil sa asawa, kundi para mas makapagsilbi sa kanilang mga kabarangay. Once more, thank you po, Kap.
Kirat Emmanuel Trinidad, di ba po? Palakpakan po muli natin ang ating kapitan. At para po sa ating mga Bacooreño, yan po ang kwento ng isang barangay. Muli po, ito ang What's Cap. Yan po. Maraming salamat po sa patuloy niyo pagsuporta sa ating mga programa at syempre po sa ating mga kapwa Bacooreño na nanonood dito ngayon. Nais nating malaman, mabanggit, Kap. Ano po ang nais niyong maging mensahe sa ating mga kabarangay ngayong araw na ito? Ayan, unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po sa ating Panginoon Diyos na siya po ang naglagay sa akin dito. Pangalawa po sa ating mahal na Mayor, Strike Revilla, sa todo po suporta sa ating po Talabatri at ganyan po sa 47 Barangay. Maraming salamat po, Mayor. Ganyan din po sa ating Vice Mayor, Rowena Bautista Mendiola, at ganyan din po sa ating Congresswoman, Lani Mercado Revilla. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon din po, patuloy pa rin po ang Kirat sa serbisyo sa pang-araw-araw po namin ginagawa. Lahat po aking kabarangay ng Talabatri, kung ano man po yung mga suggestion niyo. At ako po naandyan lang po at aking mga kagawad. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na matulungan po kami sa ating barangay Talabatri. Sama-sama po, tulong-tulong sa lahat po ng pagkakataon. As we strike as one dahil sa Bacoor, at home ka dito. Grabe po, talaga naman. Siyempre, shout out pa rin po sa ating mga kasamahan, dito po, live audience natin. Ayan. May mga tagapalakpak Ayun, talaga. ayun. Hello naman po, siyempre, ang ating live audience dyan, di ba? Kitang-kita nyo naman po, ang babata pa ng mga taga-barangay Talabatres. After po nito ay magleletsong kawali pa sila. Hindi. Sabi po nila, baka yung mga maintenance po nila ay talaga namang Nabanggit kanina po, bago tayo mag-ere, Kap, na napag-usapan natin, ano po ang pinakasikat na ulam sa barangay Talabatres? Ang pinakas na ulam ay tinola at pakbet. Tinola at pakbet. Bakit po tinola at pakbet, Kap? Yun po ang ating delicacy. Delicacy. Talagang yun po ang ating kasi po sa araw-araw po. Ako rin po ang namamalengke sa umaga, namamalengke sa hapon. Talaga po ang aking mga kasama sa opisina ay kung ano man po yung maihain doon sa pagkainan ng barangay ay kanila pong talagang tinatanggap. No, iba rin talaga ang kapitan natin. Baka mamaya sikap pa nagluluto. Itong mga kagawad talaga na to, talaga naman. Meron naman tayong Tagalog. Meron naman po ang resident chef nyo doon. Sa tanghali po ay pakbet. At tinola. Sa gabi po ay pakbet. At kinabukas sa tanghali ay pakbet. Sa gabi naman ay tinola. Ayun, halinhinan lang po. Pero hindi naman po ganoon. Lahat na araw-araw naman po, iba-iba naman po. Opo, iba-iba rin po ang recipe. At saka nga po pala, Sir, ako nakalimutan ko nga pala. Papasalamat din ako sa aking mga kagawad. Yes. Sa sobrang tulong nila sa akin, sa aking BNS, sa aking treasurer at secretary, gayon din sa aking T-Baby. T-Baby, maraming salamat po sa tulong niyo. At sa buong barangay po ng mga tanod po namin, sa barangay Justice, sa lahat po, lalating ko na. Maraming salamat po ninyo at ako'y natutulungan po ninyo. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat. Grabe po, Yan, syempre, salamat po sa lahat ng shoutout. At sa ating pong comment sections, marami pa rin po nagpapa-shoutout, pero baka hindi na po namin maisa-isa to, Opo, idol daw po nila, si Consi Cap, Jose Radi Densing, galing po sa kanya. Galing naman po kay Koy Arcega, idol ko si Cap. At syempre po, the best ka talaga, Cap, galing naman po ito kay Dennis Concepcion Perez. At meron naman po nagpapa-shoutout din. Syempre po, nagpapa-shoutout yung ilan pa nating mga kabarangay. Puro Kama lang kasi yung pangalan niya sa profile. Napakaganda daw po ng segment na ito mula kay Jem Palma. And syempre po, ang galing ni Cap mula naman po kay Francine Chloe Apsay at Go, Consi Batang, Benigno Abrenica. Galing naman po kay Sheila Galicia. And good job, Cap Kirat. Salute po. Galing naman kay Enriquez, Mary Jane Arabe. Ayan, maraming salamat po sa ating mga live viewers na nakatangkilik at patuloy po nanonood sa atin dito po sa What's Cap. At para po sa ating mga Bacoorreño, ito po muli ang kwento ng isang barangay. Ito ang
What's Cap? Maraming salamat po muli, Cap, for Thank you po. bringing your story here Thank you in the very much City po. Government of Bacoor. Mabuhay po kayo. Yun po. Para po manatili kayong updated sa ating mga istorya at syempre po sa mga susundan pa natin mga episodes na ito, magyari lamang po na tumuto kayo dito sa Usapang Bacooreño para sa pinakasariwang balita tungkol sa ating panahon at daloy ng trapiko. Ako po si Ezer at ito ang Usapang Bacooreño. Mga kapwa ko Bacooreño, ito po ang programang naghahatid ng pinakamaiinit na balita at syempre po kaalaman at kasaysayan tungkol sa ating lungsod ng Bacoor. Mga Bacooreño, abangan niyo po ang mga usapang may pakinabang dito lamang po sa Usapang Bacooreño. Syempre po, sa Bacoor TV channel lang po natin matutunghayan yan. At dahil ang Bacoor ay kilala sa pagkakaisa, let us improve as one and learn as one. Abangan niyo po ang mga susunod pa nating bisita dito lang sa What's Cap. Muli po ako si Ezer. Maraming salamat po at mag-iingat po ang bawat isa. See you all next time. Have a good day. Have a great life. Life is good. Thank you so much po.